Nakita natin itong post na ito sa social media and it's telling that Risa Hontiveros ang pinakamahalagang asset sa impeachment trial ni BP Sara dahil siya raw ang nagbunyag kay Alice Go at Pastor Kibuloy. Ngunit kung susuriin natin ang timeline, mas komplikado ang larawan kaysa rito. Ang mga malalaking investigasyon sa ilalim ng Committee on Women and Family Relations ni Hontiveros ay naging maingay sa media nang sabay lumabas ang mga pahayag ni BP Sara Duterte tungkol sa kontrol ni Romualdez sa pambansang budget. Bigla lumitaw ang tonong, totoo bang independent ang mga exposés o kasabay ito ng mas malawak na panggigipit ng administrasyon? Upang unti-unting pahinain ang puwersa ng oposisyon, ang mga naging target ni Hontiveros ay sumabay sa mas malaking hakbang ng gobyerno tulad ng pagpapasara sa SMNI at ang magulong paglusob sa KOJC compound na lumikha ng spektakel sa media at nakadominante sa headlines ng mga ilang buwan din. Ang obserbasyon ng taong bayan dito, ang nakikitang matinding aksyon laban sa korupsyon ay maaari ring bahagi ng isang agenda shift na inililihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malalalim na politikal na labanan patungo sa narrative ng isang senador bilang hero ng Senado habang ginawa ni Hontiveros ang kanyang tungkulin gamit ang pondo ng gobyerno. Ang pag-frame sa kanya bilang nag-iisang tagasagip ng bayan. Pero sa likod nito, tila nagbubulag sa mas malawak na katotohanan. Ganito yan, ang mga Senate hearing ay mas katulad ng isang chessboard ng makapangyarihan na bawat galaw ay kalkulado at strategic. Ang mga exposés na pumapansin sa media ay kadalasan lamang pansamantalang diversion na nakakakuha ng pansin habang nananatiling nakatago ang systematic issue. Hindi rin ligtas sa politika ang mismong hearings, ang intensity ng mga labanan, ang tanong kung scripted o pinilit ang mga testigo, at ang selective coverage ng ilang revelations ay nagpatunay na ang mga proceedings ay may kulay politika. Bakit kapag kaalyado niya, tahimik? Pagkatapos kung kaalyado naman ng mga Duterte, ang ingay? Yan ang tanong. Ang tila legal na proseso ay puno rin ng strategy, timing at influence. Now, ipinapakita ng kwento ni Risa Hontiveros sa mga Senate hearings ang isang mas malawak na leksyon. Bihira lamang na ang political narrative ay hinuhubog ng isang tao lang. Hindi pwedeng walang galamay at mastermind na siyang nagpapagalaw kung ano ang naratibo. Kahit ang mga gumaganap sa kanilang opisyal na tungkulin ay maaaring maging bahagi ng mas malaking media strategy o agenda shift, sinadya o hindi. Kaya kung may tatawagin mang superhero, hindi si Risa Hontiveros. Sino ang tunay na superhero? Walang iba kundi ang taong bayan. Tayo ang nagtitiis, nagsasakripisyo at nagtatanim. Habang ang mga ganid na politikong ito ay nagpapasasa sa paggasta ng kwarta ng kaban ng bayan.